The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. A leper came to him and kneeling down begged him and said, "If you wish, you can make me clean." Moved with pity, he stretched out his hand, touched the leper, and said to him, "I do will it, be made clean." The leprosy left him immediately, and he was made clean. Then, warning him sternly, he dismissed him at once. Then he said to him, "See that you tell no one anything, but go, show yourself to the priest, and offer for your cleansing what Moses prescribed. That will be proof for them." The man went away and began to publicize the whole matter. He spread the report abroad, so that it was impossible for Jesus to enter a town openly. He remained outside in deserted places, and people kept coming to him from everywhere. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Lumapit ang taong kitongin kay Jesus at nagmakaawa, "Pagalingin mo ako." Alam natin na sa panahunan ng ating Panginoong Jesus ay bawal na bawal magkaroon ng contact sa mayroong mga sakit, lalong-lalo na ang ketong. Ngunit ang lahat ng ito ay nilabag ng taong ito. Siya ay lumapit, bawal sa kanilang batas. Ando naman sa katauhan ng ating Panginoong Hesus, siya ay nagsabing, "Papagalingin kita." He touched him. Bawal din ang ginawa ng ating Panginoon. Ngunit kung ating palalimin ang ating pananampalataya kahit sa ating panahon ngayon, kanino pa ba tayo lalapit pag tayo lugmok na sa ating mga suliranin sa buhay? Walang iba kundi sa ating Panginoon. Walang iba kundi sa mahal na Birhen upang tayo'y Kanya ipamagitan sa Kanyang anak na si Jesus. Sa kabila ng lahat, sa Diyos pa rin tayo babalik. Sa Diyos pa rin tayo tutungo at magmamakaawa. Kahit sasabihin nating napakarami ng ating pera, napakarami ng ating koneksyon, kapag ang lahat ng ito ay hindi na gumana, hindi na obra, sa Diyos pa rin tayo iiyak at magmamakaawa. Tama ang ginawa ng taong kitongin, sapagkat alam niya kung kanino siya lalapit. Alam niya kung kanino siya magmamakaawa. At higit sa lahat, alam niya kung sino ang makapagpagaling sa kaniya. Ito'y isang patunay ng kaniyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, na kahit gaano man kalaki, kahirap ang kaniyang buhay, kahit gaano man kadaming tao nagbabawal sa kaniya na lumapit sa ating Panginoong Hesus, binaliwala niya ang lahat ng ito sapagkat alam niya si Jesus lamang ang makapagpagaling sa kaniya. Kuminsan, tayo naging sagabal din para lumapit o makalapit ang ating kapwa sa ating Panginoon Diyos. Tayo naging sanhi din o naging balakid upang sila ay lumayo sa ating Panginoon. Ngunit ang ating Ebanghelyo ay nagpapaalala sa atin
Dapat tayo ang maging instrumento para marami pa ang magbalik loob sa Panginoon. Dapat tayo ang maging kasangkapan ng Diyos upang marami pa ang maniwala sa Kanya. Kahit sinabihan siya ni Jesus na huwag ipagsasabi ang nangyari sa Kanya, kabaliktaran ang Kanyang ginawa. Siya'y ipinamalita ang mabuting bagay na ginawa ng ating Panginoong Jesus sa Kanya. Ang pagpapagaling sa Kanya, isang bagay na dapat din nating tularan sapagkat sa dinami-dami ng ating natanggap mula sa Panginoon Diyos, sa dinami-dami ng ating mga dasal na Kanyang ipinagkaloob sa atin, nawa tayo din ay matutong magpalaganap, magsalita, mangaral ng kabutihan sapagkat ito ang ating misyon bilang mga anak ng Diyos. Huwag tayong mag-atubiling lumapit sa Panginoon at huwag tayong matakot na ipalaganap ang Kaniyang kabutihan.